Walang hiya ka. Isang hamak na magnanakaw. Akala mo ba maitatago mo ang baho ng pamilya nyo sa likod ng mamahaling bestida? Ang tinig na yon ni Doña Corazon de Vega ay tila kulog na bumasag sa sagradong katahimikan ng simbahan sa Tagaytay. Hindi pa man tuluyang rumehistro sa isipan ni Mayumi ang mga salitang yon. Naramdaman na niya ang init na gumuhit sa kanyang pisngi. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Sapat upang mapalingon siya sa gilid at muntik nang mabuwal sa kanyang kinatatayuan. Ang belo na kanina lamang ay maayos na nakapatong sa kanyang ulo ay nagulo, tulad ng kanyang dignidad na ngayon niyuyurakan sa harap ng daan-daang bisita. Sa malaking LED screen sa likuran ng altar, kung saan dapat ay ipinapakita ang kanilang romantikong mga larawan ni Leandro, nakapaskil ang mga dokumento ng bank transfer at mga pekeng resibo. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan niya, Mayumi Alcaraz, bilang ang taong naglipat ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya patungo sa isang pribadong account. Nanlaki ang mga mata ni Yumi. Ang kamay niyang may hawak na pumpon ng mga puting rosas ay nanginig hanggang sa malaglag ang mga bulaklak sa sahig. Ang mga talulot ay nagkalat, tila mga pira-pirasong pangarap na hindi na muling mabubuo. Tumingin siya kay Leo, ang lalaking dapat ay magiging kabiyak niya sa araw na ito. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ng kanyang pagsisikap at pagtitipid. Leo! Ang bulong ni Yumi. Ang tinig ay basag at puno ng pagmamakaawa. Leo, hindi totoo yan. Alam mong hindi ko magagawa yan. Ngunit sa halip na hawakan ng kanyang kamay o ipagtanggol siya, humakbang paatras si Leo. Ang mukha nito, na kanina lamang ay puno ng ngiti sa altar, ngayon ay nababalutan ng malamig na pandidiri. Inayos nito ang kanyang mamahaling Amerikana na para bang ang paglapit ni Yumi ay isang uri ng nakakahawang sakit. "Huwag mo akong hawakan," malamig na sabi ni Leo. Ang boses ay sapat lang para marinig ng mga nasa unahan. "Binigyan kita ng tiwala, Yumi. Pinapasok kita sa kumpanya, sa pamilya ko. Tapos ganito ang isusukli mo? Ninakawan mo kami para lang iyahon ang pamilya mo sa hirap." Sa tabi ni Leo, naroon si Cassandra, si Sandy, ang matalik na kaibigan ni Yumi, at siya ring maid of honor. Nakasuot ito ng eleganteng gown na kulay peach at ang mukha ay may bakas ng luhang mukhang pilit. Lumapit si Sandy kay Leo at marang hinawakan ng braso nito. Tila inaalo ang lalaki. "I'm sorry, Leo." Hikbi ni Sandy, pero ang mga mata niya ay nakatuon kay Yumi nang may kakaibang kinang. "Sinubukan ko siyang pigilan, pero hindi siya nakinig sa akin. Sabi niya, kailangan daw ng tatay niya ng pera. Hindi ko akalain na aaabot sa ganito." Parang bombang sumabog sa dibdib ni Yumi ang narinig. Si Sandy, ang taong pinagkatiwalaan niya ng lahat, ang taong kasama niyang nagayos ng mga dokumentong yon gabi-gabi. "Sandy, anong sinasabi mo?" Nanginginig na tanong ni Yumi. Ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Patay gutom, manggeembate, walang utang na loob. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumatarak sa kanyang puso. "Huwag niyong saktan ang anak ko." Isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Si Mang Isko, ang kanyang ama. Suot ang barong na lumana, ngunit plansadong-plansado, tumakbo ang matanda paakyat ng altar. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at pagod. Halata ang hirap sa bawat galaw, ngunit ang pagmamahal sa anak ang nagtutulak sa kanya. "Itay, huwag po," sigaw ni Yumi. Akmang sasalubungin ang ama, ngunit hinarang si Mang Isko ng dalawang malalaking security guard ng pamilya de Vega. "Ilabas niyo ang matandang yan!" Sigaw ni Doña Corazon, na ngayon ay nanginginig na sa galit habang inaabutan ng tubig ng kanyang mga alalay. "Ang kapal ng mukha niyong mag-ama. Pagkatapos ng lahat ng tulong namin, ito ang igaganti niyo? Lumayas kayo sa pamamahay ng Diyos." Buong lakas na tinulak ng isa sa mga gwardiya si Mang Isko.
Ang payat na katawan ng matandang trooper ay walang laban sa lakas ng maskuladong lalaki. Tumalsik siya at bumagsak sa matigas na marmol na sahig. Itay! Ang sigaw ni Yumi ay puno ng takot at hapdi. Nakita niya ang pamimilipit ng mukha ng kanyang ama. Napahawak si Mang Isko sa kanyang dibdib. Ang bibig ay nakabukas sa isang piping sigaw ng sakit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila naghahanap ng hangin bago unti-unting pumikit at nawalan ng malay. Dahil sa takot, sinubukan ni Yumi na tumakbo palapit sa ama. Ngunit bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang malamig na bakal na dumampi sa kanyang mga pulso. Mayumi Alcaraz, inaaresto ka namin sa salang qualified theft. Sabi ng isang pulis na bigla na lang sumulpot sa eksena. Mabilis nilang pinusasan si Yumi. Ang kanyang mga kamay ay ikinadena sa likod ng kanyang likod habang suot pa rin ang kanyang trahe de boda. Bitawan niyo ako, ang tatay ko. Kailangan niya ng tulong. Pagmamakaawa ni Yumi. Nagpupumiglas siya. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos at sumira sa kanyang makeup. Wala siyang pakialam sa kahihiyan. Wala siyang pakialam sa mga kamera ng mga bisita na kumukuha ng video. Ang nakikita lang niya ay ang ama na nakahandusay sa sahig, walang malay, habang pinapanood lamang ito ng mga taong dati ay tinitingala niya. Sa kabilang banda, nakita niya si Joaquin, isang lalaking hindi niya kilala, isa sa mga bisita, na mabilis na lumapit kay Mang Isko at nagsimulang mag-CPR. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Sigaw ni Joaquin. Ang boses ay puno ng awtoridad. Ngunit hinihila na ng mga pulis si Yumi palayo. Ang huling imahe na nakita niya bago siya ilabas ng pinto ng simbahan ay si Leo na nakatalikod na sa kanya, habang si Sandy ay nakahawak sa braso nito, nakatingin kay Yumi nang may ngiti ng tagumpay, at si Doña Corazon na pinapahiran ng alkohol ang kanyang kamay na tila nandidiri matapos sampalin si Yumi. Isinakay siya sa likod ng mobile ng pulis. Ang amoy ng kalawang at pawis sa loob ng sasakyan ay bumalot sa kanya, kabaligtaran ng amoy ng mamahaling pabango at bulaklak sa loob ng simbahan. Mula sa maliit na bintana ng pulisya, nakita niya ang pagdating ng ambulansya. Ang pulang ilaw nito ay umiikot, sumasabay sa pintig ng kanyang puso na tila sasabog na. Isinakay nila ang katawan ng kanyang ama. Hindi niya alam kung humihinga pa ito. Hindi niya alam kung humihinga pa ito. Hindi niya alam kung nakadilat pa ang mga mata ng matanda na kanina lamang ay puno ng pag-aalala para sa kanya. Itay, sandali lang. Sasama ako sa kanya. Parang awa niyo na. Sigaw ni Yumi habang pilit na kinakatok ang salamin ng bintana ng police mobile. Ang kanyang mga palad ay dumudulas sa makinis na salamin, nag-iiwan ng mga bakas ng pawis at luha. Ngunit walang nakinig. Sa halip, narinig niya ang pag-ungol ng makina ng sasakyang kinalululanan niya. Umandar ito palayo, sa direksyong salungat sa tinatahak ng ambulansya. Pumanik ang sasakyan ng pulis pakanan, habang ang ambulansya ay kumaliwa patungo sa ospital. Pinanood ni Yumi ang unti-unting paglayo ng pulang ilaw, paliit ng paliit, hanggang sa maging tuldok na lamang ito sa gitna ng abalang kalsada ng Tagaytay. Ang huni ng wangwang ay unti-unting humina, nilalamon ng ingay ng trapiko at ng malakas na kabog sa kanyang dibdib. Sa bawat metrong inilalayo siya nito, pakiramdam niya ay hinihila ang kanyang bituka palabas. Napaupo na lamang siya sa matigas na upuan. Ang kanyang magagarang kasuotan, ang trahe de boda na binayaran niya ng ilang taong ipon, ay naging isang masikip at mainit na bilangguan. Ang laylayan ng kanyang gown ay puno na ng putik at alikabok mula sa pagkakahila sa kanya palabas. Ang mga butil ng palamuti sa kanyang damit ay tumutusok sa kanyang balat. Tila ipinapaalala ang bawat segundong lumilipas na siya ay nag-iisa na. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nakaposas. Ang bakal ay malamig at mabigat. Ito ba ang kapalit ng lahat ng kanyang sakripisyo?
Ito ba ang habambuhay na ipinangako ni Leo? Bumalik sa kanyang isipan ang mukha ni Leo kanina. Wala ni katiting na awa. Wala ni katiting na pagdududa. Paanong ang mga matang dating tumitingin sa kanya ng may pagmamahal ay bigla na lamang napuno ng ganoong klaseng puot? At si Sandy, ang babaeng tinuring niyang kapatid, ang babaeng kasama niyang nangarap, ay siya palang may hawak ng patalim na sumaksak sa kanyang likuran. Manong, saan po dadalhin ang tatay ko? Tanong niya sa pulis na nagmamaneho. Ang tinig ay halos pabulong na dahil sa paos. Tumahimik ka na lang dyan, miss. Sagot ng pulis nang hindi lumilingon. Problemahin mo na lang ang kaso mo. Mabigat ang kalaban mo. Pamilya de Vega yan. Natahimik si Yumi. Sumandal siya sa malamig na sandalan ng upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang talukap, nakikita pa rin niya ang ama na nakahandusay, ang matandang trooper na nagtiis sa init at usok ng lansangan para lang mapag-aral siya, ang amang walang ibang hangad kundi makita siyang masaya. At ngayon, dahil sa kanya, dahil sa kagustuhan niyang mapabilang sa mundong hindi naman pala para sa kanya, nasa bingit ito ng kamatayan. Isang butil ng luha ang tumulo mula sa kanyang mata, dumaloy sa pisngi, at pumatak sa maruming sahig ng sasakyan. Wala nang ibang tunog, kundi ang ugong ng makina at ang sarili niyang paghinga na pahabol-habol. Ang mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng isang oras. Walang fiancé, walang kaibigan, walang dignidad, at marahil, wala na ring ama. Paano kung hindi na siya magising? Ang tanong na yon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa anumang sigaw. Paano kung ang huling alaala niya sa akin ay ang makita akong tinatawag na magnanakaw? Sa labas ng bintana, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang malalaking patak ng tubig ay humampas sa salamin. Tila nakikiiyak sa langit na ngayon ay kasing dilim ng kanyang kinabukasan. Ang selda ay amoy ihi, kalawang, at natuyong pawis. Isang masangsang na halimuyak na tila dumikit na sa bawat sulok ng sementadong pader. Napakalayo nito sa amoy ng mga imported na bulaklak sa simbahan kanina. Ngunit para kay Mayumi, ito na ang kanyang bagong realidad. Nakaupo siya sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod, ang kanyang trahe de boda na kanina'y sagisag ng kanyang pangarap, ngayon ay isa ng basahan. Ang laylayan nito ay maitim na dahil sa putik at dumi ng sahig ng presinto. Ang mga sequins at beads na dating kumikinang sa ilalim ng chandelier ay ngayon ay mapurol na, tila mga matang nawalan ng ningning. Hoy, yung nakaputi! Tawag ng isang babaeng inmate na may tattoo sa braso. Nakaupo ito sa kabilang papag, ngumunguya ng kung ano habang matalim na nakatingin kay Yumi. Totoo ba yung narinig namin sa pulis? Magnanakaw ka raw ng milyon. Big time ka pala eh. Pahingi naman ng balato. Nagtawanan ang dalawa pang kasama nito sa selda. Ang kanilang halakhak ay matinis at nanunuya. Parang kinakaladkad palalo si Yumi sa putikan. Hindi kumibo si Yumi. Wala siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Paos na siya kakasigaw kanina na inosente siya pero walang nakinig. Sa isip niya, paulit-ulit na nagpe-play ang eksena sa simbahan. Ang pagtalikod ni Leo, ang ngiti ni Sandy, at ang pagbagsak ng kanyang ama. Itay. Ang pangalang iyon, ang tanging dasal na namumutawi sa kanyang isipan. Buhay pa ba siya? May nag-aasikaso ba sa kanya? Wala silang pera. Ang lahat ng ipon niya ay naubos sa kasal na hindi naman natuloy. Kung kailangan ng operasyon, saan siya kukuha? Biglang bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng selda. Lumilikha ng isang matinis na tunog na gumising sa diwa ni Yumi. Pumasok ang isang pulis at tinawag ang kanyang pangalan. Alcaraz, may dalaw ka. Labas. Napahawak si Yumi sa rehas. Isang munting pag-asa ang sumilay sa kanyang dibdib. Si Leo ba ito? Natauhan na ba siya? Na-realize ba niyang nagkamali lang sila ng akala? Mabilis na tumayo si Yumi, hindi alintana ang sakit ng kanyang mga paa
na namagana sa suot na heels. Sinundan niya ang pulis palabas ng selda patungo sa receiving area. Ngunit pagdating doon, hindi ang pamilyar na mukha ni Leo ang sumalubong sa kanya. Wala rin si Sandy. Wala rin ang sinumang kamag-anak. Sa halip, isang lalaking hindi niya kilala ang nakatayo doon. Matangkad ito, nakasuot ng simpleng polo shirt na bahagyang gusot at may suot na ID ng ospital. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit ang mga mata ay may taglay na hinahon na bihirang makita ni Yumi sa mga taong nasa paligid niya nitong mga nakaraang oras. Miss Alcaraz? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay baritono at kalmado. Sino? Sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Yumi. Ako si Dr. Joaquin Valeriano. Pagpapakilala nito. Isa ako sa mga doktor na tumanggap sa tatay mo, si Mang Isko, sa emergency room. Nanigas ang buong katawan ni Yumi. Ang tatay ko. Kumusta po siya? Buhay pa ba siya? Doc, parang awa niyo na. Sabihin niyo sa akin. Lumapit si Joaquin ng bahagya. Tila nais nitong alalayan si Yumi na anumang oras ay mukhang babagsak. Buhay siya, Miss Alcaraz, pero kritikal ang lagay niya. Nagkaroon siya ng severe myocardial infarction, atake sa puso. Comatose siya ngayon. Comatose, ulit ni Yumi, at tila gumuho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Kailangan niyang maoperahan agad, angioplasty, pero kailangan ko ng consent ng kamag-anak bago kami makagalaw. Paliwanag ni Joaquin. Inilabas niya ang isang folder at ballpen. Ikaw lang ang immediate family na contact niya. Pumunta ako dito para papirmahan ito sa'yo. Nanginig ang kamay ni Yumi nang abutin niya ang ballpen. Gusto niyang pirmahan agad. Gusto niyang iligtas ang ama. Pero bigla siyang natigilan nang makita niya ang kanyang mga daliri. Puno ang mga ito ng itim na tinta mula sa fingerprinting kanina sa presinto. Ang itim naman siya ay kumalat sa kanyang palad, dumudumi sa puting papel na hawak ni Joaquin. Napatingin si Yumi sa tinta. Ito ang tatak ng pagiging kriminal. Ito ang dumi na hindi na maalis sa kanya. Ang dumi ko. Bulong ni Yumi. At sa pagkakataong yon, tumulo na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala akong pambayad sa inyo, Doc. Wala akong pera. Kriminal na ang tingin sa akin ng lahat. Sa halip na mainis o magmadali, may kinuha si Joaquin mula sa bulsa niya. Isang malinis at puting panyo. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni Yumi. Nagulat si Yumi sa init ng palad ng doktor. Sa gitna ng lamig ng presinto at ng kanyang sitwasyon, ang hawak na yon ay tila isang lifeline. Hindi ka marumi, Miss Alcaraz. Mahinang sabi ni Joaquin habang marahang pinupunasan ang tinta sa hinlalaki ni Yumi gamit ang kanyang panyo. Ang kilos ay puno ng respeto, walang halong pandidiri. Ang dumi sa kamay, nawawala yan. Ang importante ngayon, buhay ang tatay mo. Pirmahan mo ito at ako na ang bahala sa kanya. Tinitigan ni Yumi si Joaquin. Sa mga mata ng doktor, wala siyang nakitang panghuhusga. Wala iyong tingin na magnanakaw ka. Nakita lang niya ang isang tao na gustong tumulong. Pinirmahan ni Yumi ang dokumento. Ang kanyang pirma ay nanginginig ngunit madiin. Gawin niyo po ang lahat, Doc. Parang awa niyo na. Pangako, sagot ni Joaquin. Tinago niya ang dokumento at tumingin ulit kay Yumi. Magpahinga ka. Kailangan ka ng tatay mo na malakas paggising niya. Umalis si Joaquin na parang isang anghel na dumaan sa impyerno, nag-iwan ng kaunting liwanag. Naiwan si Yumi na hawak pa rin ang panyong ibinigay nito. May mantsa na ng itim na tinta. Pero amoy malinis, amoy pag-asa. Ilang oras pa ang lumipas. Nakatulog si Yumi nang nakaupo sa receiving area dahil hindi na siya pinabalik ng pulis sa selda. Nagising na lamang siya nang kalabitin siya ng desk officer. Alcaraz, pwede ka nang umuwi. Napakunot ang noo ni Yumi
habang kinukusot ang kanyang mga mata. Po, pero wala naman po akong pampiyansa. May nagpiyansa na sa'yo. Huwag ka ng maraming tanong. Umalis ka na bago magbago isip ng piskal. Masungit na sabi ng pulis habang inaabot sa kanya ang kanyang mga gamit. Lumabas si Yumi ng presinto na parang lutang. Gabi na. Ang hangin ay malamig at nanunuot sa kanyang manipis na gown. Sino ang magpipiyansa sa kanya? Si Joaquin kaya? Imposible. Doktor lang ito. Pagbaba niya sa hagdanan ng istasyon, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na nakaparada sa ilalim ng poste ng ilaw. Isang luxury sedan na kasing kintab ng gabi. Bumukas ang bintana sa likod. Nanigas si Yumi. Nakita niya ang babaeng nasa loob. Si Doña Corazon de Vega. Nakasuot pa rin ito ng eleganteng damit mula sa kasal. Ang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwa na gawa sa yelo. Sakay! Utos ni Doña Corazon. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang utos na hindi pwedeng tanggihan. May pag-uusapan tayo tungkol sa buhay ng ama mo. Napahawak si Yumi sa laylayan ng kanyang maruming gown. Alam niyang patibong ito. Alam niyang papasok siya sa lungga ng leon. Pero naisip niya si Mang Isko na nakaratay sa ospital. Naisip niya ang pirma niya sa dokumento ni Dr. Joaquin. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng kapangyarihan. Huminga ng malalim si Yumi. Pinahid ang huling luha sa kanyang pisngi at binuksan ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang tunog ng pagkakulong muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi rehas ang nakapaligid sa kanya, kundi ang mga demonyong nakasuot ng seda at ginto. Ang loob ng sasakyan ay amoy mamahaling katad at peppermint. Isang amoy na dati ay nagpapakalma kay Yumi tuwing isinasabay siya ni Leo pauwi. Ngunit ngayon, ang samyo na ito ay nakakasulasok, tila amoy ng isang formalin na ginagamit sa patay. Tahimik ang biyahe. Walang radyo, walang kwentuhan. Tanging ang mahinang ugong ng makina at ang tunog ng gulong sa aspalto ang bumabasag sa katahimikan. Nakaupo si Yumi sa isang dulo ng backseat. Pilit na inililiit ang sarili upang hindi dumikit ang kanyang maruming damit sa malinis na upholstery ng sasakyan. Sa kabilang dulo, nakaupo si Doña Corazon. Tuwid ang likod, nakatingin lamang sa labas ng bintana habang pinaglalaruan ang mamahaling singsing sa kanyang daliri. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko para sa piyansa mo? Basag ni Doña Corazon sa katahimikan. Ang boses niya ay walang emosyon, parang nagbabasa lang ng listahan ng grocery. 100,000 at yan ay para lang sa pansamantalang kalayaan mo. Napalunok si Yumi. Ang lalamunan niya ay tuyo at masakit. Babayaran ko po kayo, tita. Ma'am. Napatawa ng mahina si Doña Corazon. Isang tawa na walang halong saya. Babayaran? Saan ka kukuha ng pera? Sa pagiging auditor mo na sinusweldohan lang ng kakarampot? O baka sa ipon ng tatay mong chuper na ngayon ay nakaratay sa ICU at gumagastos ng libo-libo bawat oras? Nanigas si Yumi. Alam na alam ng matanda ang sitwasyon. Hawak siya nito sa leeg. Sagutin mo ako, Mayumi. Pagpapatuloy ng Donya, humarap na ito sa kanya sa unang pagkakataon. Ang mga mata nito ay matalim, nanunuot. Gusto mo bang mabuhay ang tatay mo? Opo. Mabilis na sagot ni Yumi. Ang luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Gagawin ko po ang lahat. Mabuti. Tumango si Doña Corazon. Dahil may offer ako sa'yo, ako ang sasagot sa lahat ng gastusin sa ospital ni Mang Isko. Angioplasty, gamot, kwarto. Kahit abutin pa ng milyon, buhay ng tatay mo kapalit ng kooperasyon mo. Anong kooperasyon po? Tanong ni Yumi. Bagamat may kutob na siya na hindi ito maganda. Huminto ang sasakyan. Nasa tapat na sila ng mansyon ng mga De Vega. Ang malaking gate na bakal ay bumukas. Tila bibig ng isang dambuhalang hayop na handang lumamon sa kanila. Aaminin mo sa korte na ikaw ang nagnakaw ng pera. Utos ni Doña Corazon habang bumababa sila ng sasakyan.
Sasabihin mong ginawa mo yon dahil sa sakit ng tatay mo. Walang kinalaman ng kumpanya, walang kinalaman si Leo. Ikaw lang. Solo flight. Bumigat ang dibdib ni Yumi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumanggi. Pero naalaala niya ang mukha ni Joaquin kanina. Ang sinabi nitong kailangan ng operasyon agad. Ang dangal ba niya ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng ama niya? Pumasok sila sa loob ng mansyon. Ang grand staircase ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kristal na chandelier. At doon, sa sala, nakaupo sa sofa sina Leo at Sandy. May hawak na baso ng wine si Leo. Si Sandy naman ay nakahilig sa balikat nito, parang linta na nakadikit sa bagong host. Nang makita nila si Yumi na nakatayo sa may pinto, marumi at gusgusin, nagkatinginan sila. "Babe! I mean, Yumi!" Tawag ni Leo. Tumayo ito, pero hindi lumapit. Nanatili siya sa ligtas na distansya. "Mabuti at nakalabas ka na." Tinitigan ni Yumi si Leo. Ang lalaking minahal niya ng 5 taon. Ang lalaking pinaglaanan niya ng pangarap. Ngayon, nakikita na niya ang totoo. Isang duwag na nagtatago sa likod ng pera ng nanay niya. "Bakit, Leo?" Iyon lang ang nasabi ni Yumi. Ang boses niya ay pagod na. Nagbuntong hininga si Leo, parang siya pa ang biktima. "Kailangan nating gawin ito, Yumi. Malulugi ang kumpanya kapag nalaman ng investors na na may anomalyang nangyari. Ikaw lang ang makakasagip sa atin. Pamilya tayo, di ba? Ginagawa ko lang ito para sa future natin." "Future natin?" Mapait na ulit ni Yumi. Tumingin siya kay Sandy. Kasama ba siya sa future na yon? Ngumisi si Sandy, isang ngiti na puno ng lason. "Yumi, best friend mo ako. Alam kong mahihirapan kang mag-adjust sa kulungan kaya kinausap ko si Tita Cora. Habang dinidinig ang kaso mo, dito ka muna titira." "Dito?" Nagulat si Yumi. "Oo," sabat ni Doña Corazon habang nilalapag ang isang folder sa mesa. "Pero hindi bilang bisita. May utang ka sa amin. Ang piyansa, ang ospital ng tatay mo. Babayaran mo yon sa pamamagitan ng serbisyo. Magtatrabaho ka dito bilang katulong hanggang sa matapos ang kaso." Katahimikan. Ang bigat ng insulto ay halos hindi makayanan ni Yumi. Mula sa pagiging fiancé, magiging katulong siya sa bahay ng lalaking nanloko sa kanya. Pagsisilbihan ang babaeng umagaw sa kanya ng lahat. Tumingin si Yumi sa kontrata sa mesa. Confession of guilt at employment contract. 2 papel na tatapos sa buhay na nakilala niya. Kinuha niya ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa nagpupuyos na galit na pilit niyang tinatago. Para kay Itay, bulong niya sa sarili. Para mabuhay siya. Lumapit siya sa mesa at pinirmahan ang mga papel. Ang bawat guhit ng tinta ay parang paghiwa sa kanyang sariling kaluluwa. Nang matapos siya, binitawan niya ang ballpen at tumingin ng diretso sa mga mata ni Leo. Wala nang luha, wala nang pagmamakaawa. "Tapos na," sabi ni Yumi. Ang boses niya ay malamig, parang hangin sa sementeryo. "Saan ang kwarto ko?" Nagkatinginan si Doña Corazon at Sandy. Tila nagulat sila sa biglaang pagbabago ng tono ni Yumi. "Sa dating kwarto ng mga staff sa likod." Turo ni Doña Corazon. "Huwag kang aakyat sa main house nang walang pahintulot." Tumalikod si Yumi at naglakad patungo sa kusina. Palabas sa likod bahay. Hindi na siya lumingon kahit tinawag pa siya ni Leo. Ang Yumi na pumasok sa mansyon na yon kanina ay patay na. Ang naglalakad ngayon ay isang babaeng may iisang layunin na lang. Ang mabuhay para maningil. Ang kwartong ibinigay sa kanya ay maliit, maalikabok, at puno ng mga sirang gamit. Walang kama, kundi isang manipis na foam sa sahig. Walang bintana, tanging isang maliit na ventilation fan na maingay ang ikot. Isinara ni Yumi ang pinto. Sa wakas, nag-iisa na siya. Hinubad niya ang kanyang maruming trahe de boda. Ang puting tela ay bumagsak sa sahig,
kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga balikat. Napaupo siya sa foam, yakap ang sarili. Pagod na pagod siya, pero gising na gising ang kanyang diwa. Ang galit ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Bigla, narinig niya ang pagpihit ng siradura ng pinto. Click! Sinubukan niyang buksan ito, pero nakalak na ito mula sa labas. Kinulong siya. Ginawa siyang preso sa loob ng mansyon. Lumapit siya sa pinto at idinikit ang tainga. Narinig niya ang mga yabag ng paa na papalayo, ang tunog ng heels ni Sandy sa sementadong sahig, at kasunod nito, ang mahinang halakhak ng kanyang dating kaibigan. Napuyom ang kamao ni Yumi. Sa dilim ng kwartong iyon, isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Tumawa lang kayo ngayon, isip ni Yumi habang nakatingin sa kawalan. Dahil sa susunod na iiyak kayo, sisiguraduhin kong dugo na ang luluha sa mga mata nyo. Pinayagan si Yumi na umuwi sandali sa kanilang lumang bahay upahan sa Pasay upang kumuha ng ilang gamit. Siyempre, hindi ito libre. May kasama siyang driver ng pamilya De Vega na naghihintay sa labas, tila isang gwardiya na binabantayan ng isang preso. Pagpasok niya sa garahe, sinalubong siya ng amoy ng langis, diesel at lumang goma. Doon, sa gitna ng madilim at masikip na espasyo, nakaparada ang jeepney ng kanyang ama. Ang hari ng kalsada na ngayon ay natutulog, balot ng alikabok, at sapot ng gagamba. Lumapit si Yumi at hinaplos ang malamig na bakal ng hood. Naalala pa niya kung paano ito kinakausap ni Mang Isko tuwing umaga habang pinupunasan. O ngayon, tahimik na ang makina. Wala nang makukulay na banderitas na sumasayaw sa hangin. Ang rosaryong nakasabit sa rearview mirror ay hindi na umiimbay. Parang namatay din ang jeepney kasabay ng pagbagsak ng kanyang ama. Pumasok si Yumi sa loob ng bahay para mag-impake, pero bago pa man siya makahakbang sa kwarto, tila may bumulong sa kanyang isipan. Isang alaala noong bata pa siya, noong tinuturuan siya ng ama na magpalit ng gulong. Anak, sabi ng ama noon, ang boses ay seryoso habang nakaturo sa ilalim ng driver's seat. Kung sakaling may mangyari sa akin, o kung dumating ang araw na wala ka ng matatatakbuhan, tingnan mo ang ilalim ng upuan ko. May iniwan ako doon para sa'yo. Noon, akala ni Yumi ay nagbibiro lang ang matanda. Baka alkansya lang o lumang mga barya. Pero ngayon, sa gitna ng kanyang kawalan, ang alaalang iyon ay tila isang utos. Binitiwan ni Yumi ang kanyang bag at muling lumabas ng bahay. Binuksan niya ang pinto ng jeep sa driver's side. Ang upuan ay gawa sa lumang kurong itim na tadtad na ng tahi at bitak. Umupo siya doon at naramdaman ng pamilyar na lubog ng upuan kung saan libu-libong oras na namasada ang kanyang ama. Kinapa niya ang ilalim. Puro bakal at spring lang ang nahawakan niya. Alikabok, isang lumang basahan. Kinabahan siya. Baka guni-guni lang niya ang lahat? Baka wala naman talagang tinago si tatay? Akmang susuko na siya nang may maramdaman siyang kakaiba sa pinakasulok sa pagitan ng foam at ng bakal na balangkas ng upuan. May isang hiwa sa tela. Isinuot niya ang kanyang kamay sa loob ng hiwa, kahit masikip at gasgas sa balat. May nahawakan siyang matigas at malamig, isang bagay na parihaba. Gamit ang buong puwersa, hinila niya ito palabas. Isang lumang lata ng biskwit. Kinakalawang na ang mga gilid nito at medyo yupi na, pero mahigpit ang pagkakasara ng takip na selyado pa ng tape. Umabog ang dibdib ni Yumi. Ang tibok ng puso niya ay halos dumagundong sa katahimikan ng garahe. Dahan-dahan, tinanggal niya ang tape at binuksan ang lata. Hindi biskwit o barya ang laman nito. Bumulaga sa kanya ang ilang makakapal na dokumento na nakabalot sa plastik upang hindi mabasa. O anene, nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Yumi ang unang papel. Isang certificate of stock ownership. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nakasulat. Alcaraz Veritas Holdings, ang pangalan ng may-ari. Isidro Alcaraz. Hindi lang isa,
marami pang papel. Mga titulo ng lupa sa Batangas at Tagaytay, isang bankbook na luma na ang cover, pero nang buklatin niya ang huling transaksyon, halos himatayin siya sa dami ng zero. At sa pinakailalim, may isang sulat na nakatupi, sulat kamay ng kanyang ama. Anak kong Yumi, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako o nasa panganib tayo. Patawarin mo ako kung pinalaki kita sa hirap. Hindi ko ito ginawa dahil wala tayong pera. Ginawa ko ito para protektahan ka. Ang yaman ng pamilya Alcaraz ay naging sanhi ng pagkamatay ng nanay mo dahil sa inggit ng mga kamag-anak at kakumpetensya. Ayokong lumaki kang target ng mga gahaman. Gusto kong matuto kang mabuhay ng marangal, hindi dahil mayaman ka, kundi dahil mabuti kang tao. Pero ngayon, kung kailangan mo na ito, gamitin mo. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Alcaraz Veritas. Huwag kang magpapaapi. Ipaglaban mo ang tama. Napaupo ng tuluyan si Yumi sa driver's seat. Ang mga luhang pumatak sa papel ay hindi na luha ng awa sa sarili, kundi luha ng pagkaunawa. Ang tatay niya, ang hamak na tsuper na nilait-lait ni Doña Corazon na tinawag na patay gutom ni Leo, ay ang may-ari ng kumpanyang hinahabol-habol nilang mag-ina para mag-invest. Siya si Yumi na trinato nilang basahan ay siya palang may-ari ng telang pilit nilang inaabot. Isang halakhak ang kumawala sa bibig ni Yumi, isang tawang puno ng pait at ironya. Itay? Bakit? Bulong niya habang yakap ang lata. Ang galing mong magtago. Ang galing-galing mo. Biglang tumunog ang cellphone sa bulsa niya. Ang ringtone ay matinis at nakakairita. Leo calling. Pinahid ni Yumi ang luha sa kanyang pisngi. Huminga siya ng malalim bago sinagot ang tawag. Hello? Asan ka na ba, Yumi? Bulyaw ni Leo sa kabilang linya. Rinig ang ingay ng mga kubyertos at tawanan sa background. May dinner party kami ngayon para sa mga investors. Kulang kami sa tao. Bumalik ka na dito at magsilbi. Bilisan mo. Dati, ang boses na yon ay nagpapakabog sa dibdib niya sa kilig. Ngayon, nagpapakabog ito sa dibdib niya sa galit. Pero sa pagkakataong ito, may kasama ng ngiti sa labi ni Yumi. Isang nangiting hindi umaabot sa mata. Opo, Sir Leo. Sagot ni Yumi ng mahinahon. Pabalik na po ako. Siguraduhin mo lang. Ayokong mapahiya sa mga bisita. Tandaan mo kung sino ang may hawak ng buhay ng tatay mo. Pagbabanta pa nito bago binabaan ng telepono, ibinaba ni Yumi ang cellphone. Tumingin siya sa rearview mirror ng jeepney. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Magulo ang buhok, walang makeup, suot ang lumang t-shirt. Pero ang mga mata niya, ibang-iba na. Wala na ang takot. Wala na ang pagiging biktima. Maingat niyang ibinalik ang mga dokumento sa lata at isiniksik ito sa pinakailalim ng kanyang bag na puno ng damit. Ito ang kanyang alas. Ito ang kanyang espada. Hinawakan niya ang manibela ng jeep sa huling pagkakataon na para bang humihingi ng basbas sa ama. Babalik ako sa mansyon na yon. Bulong niya sa sarili, ang boses ay matigas at buo. Pabababain nila ako bilang alipin, pero hindi nila alam, ang papasukin nila sa pamamahay nila ay ang tunay na reyna. Lumabas si Yumi ng jeepney at isinarang muli ang pinto. Ang tunog ng pagsara ay umalingaw-ngaw sa garahe, parang tunog ng isang hatol na kabababa pa lamang. Suot ang kulay abong uniforme ng mga katulong, tumayo si Yumi sa harap ng salamin sa maliit na banyo ng servants' quarters. Ang tela ay magaspang sa balat, amoy sabong panlaba na hindi banlaw at maluwag sa kanyang namayat na katawan. Kung titingnan siya ng sinuman, isa lamang siyang hamak na alila. Isang babaeng nawalan ng lahat. Ngunit nang tumingin si Yumi sa kanyang refleksyon, hindi naawa ang nakita niya, kundi apoy. Hinawakan niya ang bulsa ng kanyang apron kung saan nakatago ang lumang cellphone na nakuha niya sa jeep. Nandoon ang mga litrato ng dokumento ng Alcaraz Veritas, ang susi ng kanyang kapangyarihan. Yumi,
Ano ba? Ang tagal-tagal mo naman. Uhaw na ang mga bisita. Ang matinis na sigaw ni Sandy mula sa intercom ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Dati, ang boses na yon ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya sa takot na baka may nagawa siyang mali. Ngayon, para na lang itong ingay ng isang langaw na malapit ng tipukin. Opo, Ma'am Sandy. Papunta na, sagot ni Yumi ng mahinahon. Inayos niya ang kanyang buhok, tinali ito ng mahigpit at lumabas. Ang dining area ng mansyon ay nagniningning sa ilalim ng kristal na chandelier, nakahain ng mga mamahaling pagkain, steak, caviar at mga alak na nagkakahalaga ng higit pa sa sweldo ng isang ordinaryong manggagawa sa isang taon. Nakaupo sa kabisera si Doña Corazon, suot ang mga alahas na parang dekorasyon sa Pasko. Sa kanan niya ay si Leo at sa tabi nito ay si Sandy na umaakto nang parang siya na ang bagong may bahay. May 2 bisita sila ngayong gabi, mga potential investors na sinusubukan nilang paikutin. Alam niyo, Mr. Tan, pagyayabang ni Leo habang hinihiwa ang kanyang steak. Ang De Vega Logistics ay nasa verge ng isang malaking partnership. Narinig niyo na ba ang Alcaraz Veritas Holdings? Napahinto si Yumi sa paglalagay ng yelo sa baso ng bisita. Nanatili siyang nakayuko pero matalas ang kanyang pandinig. Alcaraz? Tanong ng bisita. Ang mythical fund na yan? Ang sabi nila, walang nakakakilala sa may-ari niyan. Sobrang exclusive. Tumawa si Doña Corazon, isang tawang puno ng hangin. Well, let's just say may connection kami. Malapit na kaming pumirma ng kontrata. Kapag nangyari yon, tataas ang value ng kumpanya namin ng triple. Kaya kung ako sa inyo, mag-i-invest na ako ngayon habang mura pa. Gusto sanang matawa ni Yumi ng malakas. Koneksyon? Ang koneksyon na sinasabi nila ay ang babaeng kasalukuyang nagsasali ng tubig sa baso nila. Ang babaeng tinawag nilang magnanakaw, ang babaeng ang ama, ay pinabayaan nilang mamatay-matay sa ospital. Yumi! Tawag ni Sandy. Ang tono nito ay matamis, pero may halong utos. Pakirefill nga ng wine ni Leo. At bilisan mo, ang bagal mong kumilos, para kang pagong. Lumapit si Yumi. Hawak niya ang bote ng mamahaling red wine. Habang nagsasalin siya sa baso ni Leo, naramdaman niya ang titig ni Sandy. At bigla, sinadya ni Sandy na sikuhin ang braso ni Yumi. Dahil sa gulat, tumapon ng kaunting wine sa puting mantel ng mesa. Ang mantsa ay kumalat na parang dugo sa malinis na tela. Ano ba yan? Sigaw ni Sandy. Tumayo pa ito at dinuro si Yumi. Napakatanga mo talaga. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang mahal ng tablecloth na yan. Imported yan from Italy. Natahimik ang mga bisita. Tumingin si Leo kay Yumi nang may halong inis at hiya. Ano ba, Yumi? Simpleng pagsalin lang hindi mo pa magawa? Umalis ka nga sa harap namin. Dati iiyak na si Yumi. Magsosorry siya ng paulit-ulit habang pinupunasan ng mantsa. Pero ngayon, dahan-dahan niyang ibinaba ang bote ng wine sa mesa. Kumuha siya ng napkin at marahang dinampi ito sa mantsa hindi nagmamadali. Pagkatapos, tumingin siya kay Sandy. Diretso sa mata. Walang emosyon, walang takot. Ang mga mata ni Yumi ay tila 2 madilim na balon na walang ilalim. Pasensya na po, Ma'am Sandy, sabi ni Yumi. Ang boses ay mababa at malamig. Masyado kasing malikot ang siko nyo. Baka sa susunod, pati ang sarili nyong baso, mabasag nyo na. Natigilan si Sandy. Naramdaman niya ang kilabot na gumapang sa kanyang batok. Hindi ito ang Yumi na kilala niya. Ang Yumi na nasa harap niya ay parang ibang tao. Kalmado pero nakakatakot. Anong sinabi mo? Nauutal na tanong ni Sandy. Bago pa sumagot si Yumi, sumingit na si Doña Corazon. Lumayas ka sa dining area. Sa kusina ka na lang maghugas ng pinggan. Nakakawala ka ng gana. Yumuko ng bahagya si Yumi at tumalikod.
Sa kanyang paglalakad palayo, isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagpasok sa kusina, mabilis na kumilos si Yumi. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Gamit ang free data connection, binuksan niya ang email account na nakasulat sa notebook ng kanyang ama. Sa draft folder, may template na ng mga official letters. Nag-type siya ng isang mensahe. Maikli, matalim. To you. From Office of the Chairman, Alcaraz Veritas Holdings. Subject, Audit Notification. Mr. De Vega, we receive reports of financial discrepancies in your pending application. The chairman is personally reviewing your files starting tonight. Prepare your books. We see everything. AVH pinindot ni Yumi. Ang send. Bumalik siya sa lababo at nagsimulang maghugas ng mga pinggan. Sinasabayan ng tunog ng tubig ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi pa siya sanay sa ganitong laro, pero kailangan niyang matuto. Ilang minuto lang ang lumipas, narinig niya ang komosyon sa dining area. Mama, tingnan mo to. Boses yun ni Leo, puno ng panik. Ano yon? Tanong ni Doña Corazon. May e-email ang Alcaraz Veritas. Ngayon lang, alam daw nila ang tungkol sa discrepancies. Papaano nangyari yon? Secured ang files natin. Imposible. Baka bluff lang yan. Sigaw ng matanda. Pero halata sa boses nito ang takot. Mula sa pinto ng kusina, sumilip si Yumi. Nakita niya ang pamumutla ni Leo. Nakita niya ang panginginig ng kamay ni Sandy habang binabasa ang email sa tablet. Ang hapunan na kanina ay puno ng yabang, ngayon ay puno na ng takot. Tiningnan ni Yumi ang kanyang mga kamay na basa ng sabon at tubig. Ito ang mga kamay na naghugas ng kanilang pinagkainan. At ito rin ang mga kamay na magpapabagsak sa kanila. Lumipas ang gabi. Nakaalis na ang mga bisita. Tahimik na ang mansyon, pero ang tensyon ay nananatili sa hangin. Nasa loob na si Yumi ng kanyang maliit na kwarto, nakahiga sa manipis na foam. Pagod na ang katawan niya, pero gising na gising ang diwa. Iniisip niya ang ama niya. Sana ay maayos ang lagay nito. Sana ay inaalagaan ito ni Dr. Joaquin. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Napabangon si Yumi. Hindi niya nailak dahil sira ang siradura sa loob. Sa hamba ng pinto, nakatayo si Leo. Amoy alak. Gusot ang polo. Pula ang mga mata. Pumasok ito at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang maliit na espasyo ay biglang naging masikip dahil sa presensya ng lalaki. Leo, anong kailangan mo? Tanong ni Yumi. Umatras siya hanggang sa sumayad ang likod niya sa pader. Bakit ganoon ka makatingin kanina, ha? Lasing na tanong ni Leo habang humahakbang papalapit. Yung tingin mo kay Sandy. Parang papatay ka ng tao. Umalis ka na, Leo. Pagod ako. Matigas na sabi ni Yumi. Pero hindi nakinig si Leo. Lumapit pa ito, lalo hanggang sa maamoy na ni Yumi ang baho ng alak sa hininga nito. Ikinulong nito si Yumi sa pagitan ng kanyang mga braso na nakakatukod sa pader. Alam ko namang mahal mo pa ako, bulong ni Leo. Ang boses ay paggalagala sa pagitan ng lambing at banta. Ginagawa ko lang naman, to para sa atin, Yumi. Konting tiis lang. Kapag nakuha natin ang investment ng Alcaraz, kapag mayaman na tayo, babawi ako sa'yo. Iwanan natin si Sandy. Tayo na lang ulit. Di ba gusto mo yon? Hinawakan ni Leo ang baba ni Yumi. Pilit na iniaangat ang mukha nito para tignan siya. Tinitigan siya ni Yumi. Ang lalaking ito na kayang magbenta ng sariling dangal at pag-ibig para sa pera. Dati, ang mga salitang ito ay magpapatunaw sa puso niya. Ngayon, nasusukay siya. Bitawan mo ako, madiin na utos ni Yumi. Paano kung ayaw ko? Ngumisi si Leo, isang nangiting nakakapangilabot. Alila ka na dito, Yumi. Pag-aari kita. Wala kang karapatang tumanggi. Inilapit ni Leo ang mukha niya, akmang hahalikan si Yumi ng sapilitan. Ang anino ng lalaki ay tumakip sa buong pagkatao ni Yumi. Habang sa labas, ang kulog ay gumuhit sa kalangitan.
Hudyat ng isang paparating na bagyo. Ang amoy ng alak sa hininga ni Leo ay tila lason na humahalo sa hangin ng masikip na kwarto. Ramdam ni Yumi ang init ng katawan ng lalaki, ang bigat ng pagkakadiin nito sa kanya sa pader. Ang mga kamay ni Leo na dati nagbibigay ng proteksyon, ngayon ay tila kadenang bakal na pilit siyang iginagapos. Leo, bitawan mo ako. Madiin na utos ni Yumi. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Wala nang takot, kundi purong pandidiri. Bakit ka nagpapakipot, Yumi? Bulong ni Leo. Ang mga mata ay mapungay at puno ng pagnanasa. Alam kong namimiss mo rin ako. Alipin ka na dito. Tandaan mo, pag-aari kita. Akmang hahalikan siya ni Leo sa leeg nang biglang may maramdaman itong matalim na bagay na dumikit sa kanyang tagiliran. Natigilan si Leo. Dahan-dahan siyang lumayo at tumingin sa ibaba. Hawak ni Yumi ang isang maliit na kutsilyo. Ang kutsilyong pambalat ng prutas na itinago niya mula sa kusina kanina. Ang dulo nito ay nakadiin sa tiyan ni Leo. Sapat lang para maramdaman ang talim sa manipis na tela ng kanyang polo. Subukan mo, Leo, bulong ni Yumi. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa dilim. Subukan mong ituloy iyan at sisiguraduhin kong sa ospital ang bagsak mo, katabi ng tatay ko. Nakita ni Leo ang dilim sa mga mata ni Yumi. Hindi ito pananakot lang, handa siyang pumatay. Natawa ng mapakla si Leo, pero umatras siya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, tanda ng pagsuko, bagamat naroon pa rin ang mapangasar na ngiti sa kanyang mga labi. Wow, palaban ka na pala ngayon, sabi ni Leo habang inaayos ang kanyang gusot na damit. Sige, matututulog na ako. Pero tandaan mo, Yumi, nasa pamamahay kita. Hindi ka makakatakas sa akin habang buhay. Padabog na isinara ni Leo ang pinto paglabas niya. Nang mawala ang lalaki, doon lang bumigay ang tuhod ni Yumi. Napaupo siya sa sahig, nabitawan ng kutsilyo. Nanginginig ang buong katawan niya. Hinawakan niya ang kanyang braso kung saan siya hinigpitan ni Leo kanina. May namumuong pasa doon, kulay ube at masakit kapag hinihipo. Kinabukasan, maagang nagising si Yumi. Kailangan niyang maglinis ng hardin bago magising si Doña Corazon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha habang winawalis niya ang mga tuyong dahon sa malawak na garden ng mansyon. Masakit ang kanyang katawan, lalo na ang pasa sa braso na tinatakpan ng mahabang manggas ng kanyang uniforme. Habang abala siya sa pagdidilig ng mga orchids, isang puting SUV ang pumasok sa gate. Kilala niya ang sasakyang yon. Bumaba si Dr. Joaquin Valeriano. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt na kulay asul. Dala ang kanyang medical bag. Ang presensya niya ay tila hanging presko sa mainit at nakakasakal na atmosfera ng mansyon. Nakita ni Yumi si Joaquin at agad siyang tumalikod. Nahihiya siya. Ayaw niyang makita siya ng doktor na nagwawalis, nagusgusin na parang basahan. Siya, na dating may pinag-aralan, ngayon ay tagadilig na lang ng halaman ng mga taong umapi sa kanya. Miss Alcaraz? Huli na. Nakita na siya nito. Dahan-dahang humarap si Yumi. Pilit siyang ngumiti, kahit na ang totoo ay gusto niyang lumubog sa lupa. Good morning po, Doc. Nandito po ba kayo para kay Senyora Corazon? Lumapit si Joaquin. Hindi ito nakatingin sa walis na hawak ni Yumi o sa dumi sa kanyang apron. Nakatingin ito sa kanyang mukha at pagkatapos sa kanyang braso. Napansin ni Joaquin ang pamamaga sa may pulso ni Yumi kung saan bahagyang umangat ang manggas ng uniforme. Anong nangyari dyan? Tanong ni Joaquin. Ang boses ay seryoso. Wala po ito, Doc. Nauntog lang po ako sa pinto. Pagsisinungaling ni Yumi habang pilit na hinihila pababa ang manggas. Hindi naniwala si Joaquin. Sa halip na magtanong pa, binuksan niya ang kanyang bag. Kumuha siya ng isang maliit na garapon ng ointment. Umupo ka muna saglit, utos ni Joaquin. Tinuro ang isang batong bench sa ilalim ng puno ng mangga. Naku, Doc, huwag na po. Baka makita tayo ni Ma'am Sandy
Mapagalitan pa ako. Tanggi ni Yumi. Pasasyente ko ang amo mo. Kaya susundin mo ang sasabihin ko. Umupo ka. Madiin ngunit malambing na, sabi ni Joaquin. Wala nang nagawa si Yumi. Umupo siya. Lumapit si Joaquin at lumuhod sa harap niya. Isang posisyon na nagpagulat kay Yumi. Ang isang doktor lumuluhod sa harap ng isang katulongiyo. Marahang hinawakan ni Joaquin ang braso ni Yumi. Itinaas niya ang manggas nito. Tumambad ang malaking pasa na gawa ng mahigpit na pagkakahawak ni Leo kagabi. Napabuntong hininga si Joaquin. Kumuha siya ng ointment at dahan-dahang ipinahid ito sa balat ni Yumi. Malamig ang gamot, pero mainit ang daliri ni Joaquin. Ang bawat haplos ay maingat. Tila bababasaging kristal ang hawak niya at hindi braso ng isang alila. Nakatitig lang si Yumi sa mukha ng doktor habang ginagamot siya nito. Nakita niya ang mahahabang pilikmata nito, ang seryosong ekspresyon ng pag-aalaga. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw na impyerno, naramdaman ni Yumi na tao ulit siya, na may halaga pa siya. Hindi na babagay ang diamante sa putikan, Yumi, mahinang sabi ni Joaquin nang hindi tumitingin sa kanya. Patuloy lang ito sa pagmasahe sa pasa. Kahit anong dumi ng paligid mo, nagniningning ka pa rin. Huwag mong hahayaang basagin nila ang loob mo. Napaluha si Yumi. Mabilis niya itong pinahid gamit ang likod ng kanyang kamay. Ayaw niyang makita ni Joaquin na umiiyak siya. Ang haplos ng doktor sa kanyang pasa ay tila humuhugot din sa lahat ng sakit na kinikimkim niya sa kanyang dibdib. Salamat po, Doc. Bulong ni Yumi at dahan-dahang binawi ang kanyang braso. Tumayo siya at inayos ang kanyang apron. Pero kailangan niyo na pong umalis. Baka makita kayo ni Senyora Corazon. Ayokong madamay kayo sa gulo ko. Tumayo rin si Joaquin. Inabot niya ang garapon ng ointment kay Yumi at isinara ang palad ng dalaga sa paligid nito. Itago mo to. Ipahid mo umaga at gabi. Habilin ni Joaquin. Tinitigan niya si Yumi ng diretso sa mata, isang titig na puno ng pangako. At Yumi, tungkol sa tatay mo, ginagawa namin ang lahat. Huwag kang susuko kasi siya lumalaban para sa'yo. Tumangulang si Yumi, hindi na makapagsalita dahil sa bara sa lalamunan. Pinanood niyang maglakad si Joaquin pabalik sa main entrance ng mansyon. Sa bawat hakbang ng Doktor palayo, parang may bahagi ng puso ni Yumi ang sumasama rito. Si Joaquin ang tanging tao sa mundong ito na tumitingin sa kanya bilang tao, hindi bilang kriminal o alila. Sa itaas ng mansyon, sa may veranda ng master bedroom, nakatayo si Sandy. Mahigpit ang hawak niya sa tasang porselana ng kape. Ang kanyang mga kuko, na bagong manicure ng pula, ay halos bumaon na sa makinis na ibabaw ng tasa. Kitang-kita niya ang lahat mula sa itaas, ang pagluhod ni Joaquin, ang paghawak nito sa kamay ni Yumi, at ang tinginan nilang dalawa na puno ng kung anong emosyon na hindi kayang bilhin ng pera. Napadura si Sandy sa inis. Kahit kailan talaga, Yumi. Bulong ni Sandy sa sarili. Ang boses ay nanginginig sa galit. Kahit anong gawin ko, kahit anong tapak ko sa'yo, ikaw pa rin ang bida. Ikaw pa rin ang kinakaawaan. Ikaw pa rin ang gusto nilang iligtas. Selos, hindi dahil gusto niya si Joaquin, kundi dahil sa inggit. Si Sandy, na nakasuot ng seda at nakatira sa palasyo, ay pakiramdam na isa pa ring extra sa kwento ni Yumi. Galit siya dahil kahit nasa putikan na si Yumi, nandoon pa rin ang dignidad na kailanman ay hindi niya makuha. Pumasok si Sandy sa loob ng kwarto, padabog na ibinagsak ang tasa sa mesa. Ang mainit na kape ay tumapon pero wala siyang pakialam. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Hello? Sagot ng nasa kabilang linya. Isang boses na garalgal at halatang galing sa ilalim ng lupa. Kailangan ko ng serbisyo mo, madiin na sabi ni Sandy habang nakatingin sa refleksyon niya sa salamin. Ang mukha niya ay maganda.
pero ang ekspresyon ay demonyo. Yung babaeng sinasabi ko sa'yo, mukhang hindi sapat na gawin lang siyang katulong. Masyado siyang matibay. Kailangan natin siyang iligaw ng tuluyan. Samantala, palabas na ng mansyon si Joaquin matapos ang check-up kay Doña Corazon. Bago siya sumakay sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa head nurse ng ICU. Binasa niya ito at biglang kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa manibla. Doc, patient Alcaraz, vitals fluctuating. Biglang tumaas ang BP. May mga taong nagpupumilit pumasok sa court niya kanina. Sinita namin pero tumakbo sila. Tumingin si Joaquin sa bintana ng kwarto ni Yumi sa servants' quarters. Gusto niyang bumaba at sabihan ng dalaga. Pero alam niyang mas mapapahamak ito kung babalik siya ngayon. Pinaandar niya ang sasakyan ng mabilis. Kailangan niyang protektahan si Mang Isko. Dahil alam niya, sa oras na mawala ang matanda, mawawalan na rin ng dahilan si Yumi para mabuhay. Sa garden, naiwan si Yumi na hawak ang maliit na garapon ng gamot. Hindi niya alam na sa oras ding iyon, ang panganib ay hindi lang nasa loob ng mansyon, kundi gumagapang na rin patungo sa kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya. Ang langit ay dumilim. Isang malakas na hangin ang umihip, nagpapalipad sa mga tuyong dahon sa paanan ni Yumi. Tila babala ng isang mas malaking bagyo na paparating. Ang katahimikan ng umaga ay binasag ng isang matinis na sigaw mula sa kwarto ni Sandy. Nawawala. Ninakaw! Magnanakaw! Nagkukumahog na bumaba ng hagdan si Sandy. Suot ang kanyang silk na pantulog, magulo ang buhok, at nanginginig ang mga kamay. Sinalubong siya ni Doña Corazon na kasalukuyang nagkakape sa sala. Ano ba yan, Sandy? Ang aga-aga. Nagsisisigaw ka. Inis na sita ng matanda. Tita, yung engagement ring ko, yung binigay ni Leo, nawawala sa jewelry box ko. Hysterical na sumbong ni Sandy. Ang mga mata niya ay nanlalaki, puno ng luhang pilit. Napahinto si Leo sa pagbabasa ng dyaryo. Ano? Yung sing-sing na 3 carats? Sandy, alam mo ba kung magkano yon? Alam ko. Kaya nga iniingatan ko eh. Bumaling si Sandy at itinuro ang direksyon ng kusina kung saan naroon si Yumi. Siya. Walang ibang pwedeng kumuha nun kundi siya. Si Yumi. Lumabas si Yumi mula sa kusina. Hawak ang isang tray ng almusal. Kalmado ang kanyang mukha. Bagamat sa loob-loob niya, alam niyang nagsimula na ang palabas. Kanina pa niya napapansin ang kakaibang kilos ni Sandy, ang palihim na pagpasok nito sa servants' quarters habang naliligo si Yumi. Ma'am Sandy, ano pong sinasabi niyo? Tanong ni Yumi. Inilapag ang tray sa mesa nang hindi nanginginig ang mga kamay. Huwag ka nang magmaang-maangan, sigaw ni Sandy. Lumapit ito at dinuro si Yumi sa mukha. Ikaw lang ang may access sa kwarto ko kapag naglilinis. At ikaw lang ang may motibo. Inggit na inggit ka sa akin kasi sa akin na si Leo, di ba? Kaya ninakaw mo ang sing-sing para ibenta at ipanggamot sa tatay mo. Tumayo si Doña Corazon. Ang mukha ay puno ng galit. Kung totoo yan, Yumi, ipapakulong kita ulit. At sisiguraduhin kong sa bilibidig ka na pupulutin. Manang, halughugin ang kwarto ng babaeng yan. Ngayon na. Hinila ng mga katulong at ni Sandy si Yumi papunta sa servants' quarters. Sumunod si Leo at Doña Corazon. Sa loob ng maliit at mainit na kwarto ni Yumi, pinagbabato ni Sandy ang mga gamit. Binaligtad ang manipis na foam. Ibinuhos ang laman ng lumang bag ni Yumi. Nagkalat ang mga damit sa sahig. Dito! Sigurado ako dito niya tinago yon. Sigaw ni Sandy. Lumapit siya sa ilalim ng una ni Yumi, ang eksaktong lugar kung saan niya isiniksik ang sing-sing kaninang madaling araw. Itinaas ni Sandy ang unan ng may ngiti ng tagumpay. Huli ka. Natigilan siya. Wala. Walang sing-sing sa ilalim ng unan. Walang sing-sing sa ilalim ng foam. Walang sing-sing sa mga bulsa ng damit ni Yumi. Namutla si Sandy.
Imposible, bulong niya. Nilagay ko, sigurado akong dito niya tinago. Nakita ni Yumi ang pamumutla ng dating kaibigan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may talim. Wala po dyan, Ma'am Sandy. Kasi hindi naman ako magnanakaw, sabi ni Yumi. Tumingin siya kay Doña Corazon. Senyora, baka naman po, hindi sa kwarto ko dapat hanapin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leo. Huminga ng malalim si Yumi, tila nag-aalangan. Kasi po, kanina habang naglilinis ako sa library, nakita ko si Sir Leo. May kausap siya sa telepono. Galit na galit. Ang dinig ko po, oo, babayaran ko na ang utang ko sa kasino. May isasanla ako. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Sinungaling! Anong pinagsasasabi mo? Wala po akong ibig sabihin, sir. Yumuko si Yumi, umaakto ng takot. Pero napansin ko po na parang may isinilid kayo sa bulsa ng coat nyo na nakasabit sa upuan. Lahat ng mata ay napunta kay Leo. Alam ng lahat, pati ni Doña Corazon. Nalulong sa sugal si Leo. Ito ang sikretong pilit nilang tinatago. Mama, huwag kang maniwala sa kanya, depensa ni Leo. Pero nagdududa na si Doña Corazon. Nilapitan niya ang coat ni Leo na suot-suot nito ngayon. Hubarin mo yan, utos ng ina. Ma, hubarin mo, sabi? Padabog na hinubad ni Leo ang coat at ibinigay sa ina. Kinapa ni Doña Corazon ang bulsa. At mula sa loob, inilabas niya ang isang kumikinang na singsing na may malaking diamante. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Napasinghap si Sandy. Leo, ikaw ang kumuha? Hindi! Sigaw ni Leo, namumula ang muka sa galit at hiya. Hindi ko kinuha yan. Baka nilagay yan ni Sandy diyan para pagbintangan ako. Alam niyong nag-aaway kami kagabi. Ako pa ngayon, ganti ni Sandy. Ikaw tong may utang sa kasino, kaya pala nawawala ang mga alahas ko nitong nakaraan. Tumahimik kayong dalawa, sigaw ni Doña Corazon. Hinagis niya ang coat sa mukha ni Leo. Nakakahiya kayo. Sa harapan ng mga katulong, mag-usap tayo sa taas. Umalis ang mag-ina at si Sandy na nagbabangayan. Naiwan si Yumi sa gitna ng magulong kwarto. Nang masigurong wala na sila, isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Yumi. Kaninang madaling araw, nakita niyang pumasok si Sandy sa kwarto niya. Nagkunwari siyang tulog. Nang umalis si Sandy, kinuha niya ang singsing sa ilalim ng unan at isinilid ito sa coat ni Leo habang naglilinis ng library. Pinag-aaway ko lang ang mga aso para hindi ako ang kagatin, isip ni Yumi. Pero hindi pa tapos ang misyon niya. Habang nagkakagulo sila sa itaas, alam niyang walang tao sa library. Mabilis na tumakbo si Yumi patungo sa opisina ni Leo. Pumasok siya at nilak ang pinto. Nakabukas ang laptop ni Leo sa mesa. Dahil sa pagmamadali nito kanina sa iskandalo, nakalimutan nitong i-log out o isara. Umupo si Yumi sa harap ng computer. Ang puso niya ay kumakalabog sa kanyang dibdib. Dug-dug, dug-dug. Isinaksak niya ang flash drive na nakuha niya sa jeep ng tatay niya. Hinanap niya ang folder na may label na personal, password protected. Pero alam niya ang password ni Leo. Birthday ni Sandy? Hindi. Birthday ni Leo? Hindi. Sinubukan niya ang petsa ng anibersaryo nila ni Leo dati. Access granted. Napailing si Yumi. Ganoon kakatamad magpalit ng password, Leo? Bumulaga sa kanya ang mga files. Offshore accounts. Fake invoices Alcaraz project. Bribery logs. Nanginginig ang kamay na kinopi ni Yumi ang lahat. Ang loading bar sa screen ay tila napakabagal. 20%. 50%. Narinig niya ang mga yabag sa labas ng pinto. Pababa na sila ng hagdan. Hanapin niyo si Yumi. Linisin niya ang kalat na to. Boses ni Sandy. 80%. 70%. Pinihit ang siradura ng pinto ng library. Bakit nakalak to? Boses ni Leo.
100%. Hinugot ni Yumi ang flash drive at isiniksik sa loob ng kanyang bra. Mabilis niyang pinatay ang screen ng laptop at nagtago sa likod ng makapal na kurtina sa bintana. Sakto sa pagbukas ng pinto gamit ang susi. Pumasok si Leo, nagmumura sa galit. Kumuha ito ng bote ng alak at uminom. Hindi nito napansin ang bahagyang paggalaw ng kurtina dahil sa hangin. Nang lumabas ulit si Leo, dali-daling tumakas si Yumi pabalik sa kusina. Napasandal siya sa lababo. Habol ang hininga. Hawak niya ang ebidensya. Hawak na niya ang leeg nila. Biglang tumunog ang cellphone niya sa bulsa ng apron. Dr. Joaquin calling. Sinagot niya ito agad. Doc? Yumi. Ang boses ni Joaquin ay mabilis at seryoso. Puno ng urgency. Pumunta ka na dito sa ospital. Ngayon na. Bakit po? Anong nangyari kay tatay? Nag-aagaw buhay siya, Yumi. Code Blue. Kailangan ka niya. Nabitawan ni Yumi ang hawak na basahan. Tila huminto ang mundo. Ang tagumpay na naramdaman niya kanina dahil sa ebidensya ay biglang naglaho, napalitan ng takot na mas malalim pa sa anumang dagat. Wala nang paalam. Wala nang takot kay Doña Corazon. Tumakbo si Yumi palabas ng mansyon. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa marating niya ang gate. Hoy! Saan ka pupunta? Bawal kang lumabas. Sigaw ng guard. Pero hindi huminto si Yumi. Patuloy siya sa pagtakbo. Ang kanyang mga paa ay humahampas sa aspalto habang ang mga luha ay nagsisimulang lumabo sa kanyang paningin. Tatay, huwag mo akong iiwan. Parang awa mo na. Huwag muna. Mamatay na yata ako sa takot, Doc. Sabihin niyo sa akin, huli na ba ako? Ang bulong na yon ni Yumi ay halos hindi marinig sa gitna ng malamig at tuyot na hangin ng ospital. Kararating lang niya, hingal na hingal. Ang suot na uniforme ng katulong ay basang-basa ng pawis at ulan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot habang nakatingin sa saradong pinto ng ECU. Sa labas ng pinto, nakatayo si Dr. Joaquin. Ang kanyang puting gown ay may mga bahid ng dugo at ang kanyang muka ay kababanaagan ng matinding pagod. Pagkakita kay Yumi, agad siyang lumapit at hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga upang pakalmahin ito. Huminga ka, Yumi. Huminga ka. Mahinang utos ni Joaquin. Nagawa nating ibalik ang tibok ng puso niya. Stable na siya. Pero kailangan niya ng milagro para magising. Napaupo si Yumi sa matigas na silya sa hallway. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatakip sa kanyang mukha. Sa puntong ito, pakiramdam niya ay wala na siyang mailuluha pa. Lahat na po kinuha nila, Doc. Ang dangal ko, ang pangarap ko. Huwag naman po sana pati ang itay. Siya na lang ang meron ako. Hindi sumagot si Joaquin. Sa halip ay naupo siya sa tabi ni Yumi. Nanatili silang tahimik sa gitna ng pasilyong amoy gamot at kamatayan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang layo ng mga yabag ng mga nurse sa paligid. Makalipas ang ilang oras, biglang bumukas ang pinto ng ICU. Isang nurse ang nagmamadaling lumabas. Doc Valeriano, ang pasyente sa bed 4. Nagkaroon ng brain activity. Tila binuhusan ng kuryente si Yumi. Sabay silang tumakbo ni Joaquin papasok sa loob. Doon, sa gitna ng mga naglalakihang makina at nakakalitong mga kable, nakita ni Yumi ang kanyang ama. Ang mga mata ni Mang Isko ay bahagyang nakadilat, tila naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Itay? Mahinang tawag ni Yumi habang lumalapit sa gilid ng kama. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Mang Isko. Hinanap nito ang kamay ng anak. Nang maglapat ang kanilang mga balat, naramdaman ni Yumi ang isang mahinang pisil. Isang sagot. Isang tanda na hindi pa siya iniiwan ng kanyang ama. Anak! Ang boses ni Mang Isko ay garalgal at tuyot. Parang nagkikiskis ang mga bato. Yumi! Andito po ako, itay. Huwag po kayong magsalita. Magpahinga lang po kayo.
Hikbi ni Yumi habang hinahalikan ang kamay ng ama. Ngunit hindi tumigil si Mang Isko. Tila may lakas na humugot mula sa kanyang kalooban. Tumingin siya sa suot na uniforme ni Yumi, ang abong tela na may mantsa ng dumi. Ang uniforme ng isang alila. Bakit? Bakit ganyan ang suot mo? Tanong ng matanda. Ang kanyang mga mata ay biglang nagningas ng galit. Anong ginawa nila sa'yo? Hindi na nakapagsinungaling si Yumi. Sa gitna ng emosyon, naikwento niya ang lahat. Ang pagkakakulong niya, ang pagpilit sa kanyang maging katulong sa mansyon ng mga De Vega, at ang banta ni Doña Corazon na ititigil ang sustento sa ospital kung hindi siya susunod. Habang nagsasalita si Yumi, nakita ni Joaquin kung paano nagbago ang mga vital signs sa monitor. Ang tibok ng puso ni Mang Isko ay bumilis, hindi dahil sa atake, kundi dahil sa nagpupuyos na puot. Ang kanyang mukha ay namula at ang kanyang mga panga ay nagngit-ngit. Ang mga De Vega, bulong ni Mang Isko, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng kapangyarihan na tila hindi galing sa isang may sakit. Inakala nilang kaya nilang tapakan ang anak ko dahil tsuper lang ako. Sinubukan ni Mang Isko na bumangon, ngunit pinigilan siya ni Joaquin. Mang Isko, kailangan niyong mag-ingat. Mahina pa ang puso niyo. Hindi na mahalaga ang puso ko, Dok. Asik ng matanda. Ang dangal ng pamilya ko, ang tinatapak-tapakan nila. Yumi, kunin mo ang bag ko. Ang itim na bag sa ilalim ng kama sa bahay. Nandoon ang lahat. Nakuha ko na po, Itay. Bulong ni Yumi. Alam ko na po ang lahat. Alam ko na kung sino kayo. Natahimik si Mang Isko. Tumingin siya sa anak ng may halong lungkot at pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Inakala kong sa pagtatago ko sa iyo sa kahirapan, mailalayo kita sa kapahamakan. Pero mas naging madali ka palang biktima para sa mga buwayang yan. Gusto kong bawiin ang lahat, Yumi. Patuloy ni Mang Isko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang leon na handang sumunggab. Tatawag ako ng mga abogado. Sisirain ko ang pamilya De Vega bago matapos ang linggong ito. Ipapakita ko sa kanila kung sino ang kinalaban nila. Ngunit hinawakan ni Yumi ang kamay ng ama ng mahigpit. Huwag muna, Itay. Parang awa niyo na. Kumunot ang noo ni Mang Isko. Bakit, Ayat? Hahayaan mo na lang ba silang saktan ka? Hindi po. Iling ni Yumi. Isang matigas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung lalabas po kayo ngayon at gagamit ng pera, makakatakas lang sila sa kahihiyan-hiyan. Sasabihin nila na nabili lang natin ang hustisya. Gusto ko, sila mismo ang humukay ng sarili nilang libingan. Gusto ko, bago sila bumagsak, makita nila na ang babaeng itinuring nilang alila ang siyang may hawak ng kanilang kapalaran. Tinitigan ni Mang Isko ang kanyang anak. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Isang apoy na hiram sa kanya, pero mas matalim at mas malamig. Napangiti ang matanda. Sa pagkakataong yun, alam niyang hindi na kailangan ni Yumi ng tagapagtanggol. Kailangan na lang niya ng sandata. Anong plano mo? Tanong ni Mang Isko. Magpapanggap po tayo na kritikal pa rin ang lagay niyo. Paliwanag ni Yumi habang tumitingin kay Joaquin na tila humihingi ng suporta. Hahayaan nating maniwala sila na kontrolado pa rin nila ako. Bukas, may malaking event ang mga De Vega para sa Alcaraz Project. Magpapadala ako ng sulat mula sa inyo bilang chairman. Isang imbitasyon para sa isang pribadong dinner kung saan doon nyo sila lilitisin. Tutulungan kita, sabat ni Joaquin. Pagsisilbihan ko sila ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Mang Isko para hindi sila maghinala. Nagkatinginan ng tatlo. Sa loob ng maliit na kwarto ng ICU, nabuo ang isang alyansa, nahihimay sa kasinungalingan ng mga De Vega. Kinabukasan, sa mansyon ng mga De Vega, abala ang lahat. Si Leo ay nagpapalit ng kanyang mamahaling suit, habang si Sandy ay naglalagay ng makapal na alahas
naghahanda para sa kanilang inaasahang tagumpay. Isang itim na sobre ang iniabot ng gwardiya kay Leo. Sir, galing po sa Alcaraz Veritas. Hand-delivered po. Nanginginig ang kamay ni Leo nang buksan ng sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang nakasulat sa gintong tinta. Mr. Leandro de Vega, the chairman is satisfied with the preliminary audit. He wishes to finalize the investment during a private ceremony tomorrow at the Grand Hotel. Please come prepared to sign the final deeds. Mama, Sandy! Ito na yon. Sigaw ni Leo. Tumatalon sa tuwa. Nakuha na natin ang investment. Mayaman na tayo. Wala nang makakapigil sa atin. Mula sa anino ng hallway, nakatayo si Yumi. Nakasuot pa rin siya ng uniforme ng katulong, hawak ang isang basahan. Pinanood niya ang katuwaan ng mga ito, ang kanilang mga tawa, na puno ng kasakiman at yabang. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa kanyang batok. Hindi niya mapigilang maisip. Tumawa lang kayo ng tumawa. Dahil bukas, ang tanging maririnig ko mula sa inyo ay ang tunog ng inyong mga pagluha. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, may isang maliit na detalye ang hindi napansin ni Yumi. Isang tao sa loob ng kumpanya ni Leo, ang kanina papalihim, na nakatingin sa kanya mula sa labas ng mansyon. Isang taong may hawak na litrato ni Yumi at mang-isko mula sa nakaraan. Ang sikat ng araw sa huling umaga ni Yumi sa mansyon ng mga De Vega ay tila may dalang kakaibang lamig. Habang bitbit niya ang kanyang maliit at luma na bag, tumayo siya sa gitna ng sala, hinihintay ang pahintulot ni Doña Corazon na makaalis. Suot pa rin niya ang kanyang kupas na uniforme, ang sagisag ng kanyang pagtitiis sa loob ng ilang linggo. O heto, kunin mo yan! Wika ni Doña Corazon habang naglalakad pababa ng hagdan. Kumuha ito ng ilang pirasong barya at 200 piso mula sa kanyang mamahaling pitaka at hinagis ito sa paanan ni Yumi. Pambili mo ng kabaong ng tatay mo. Huwag mo na kaming gambalain pa rito. Tapos na ang papel mo sa pamilyang ito. Hindi kumibo si Yumi. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang mga barya. Hindi dahil kailangan niya ang pera, kundi dahil gusto niyang damhin ang bawat patak ng insulto na ibinibigay sa kanya ng matanda sa huling pagkakataon. Itinago niya ang barya sa kanyang bulsa kasabay ng pangakong ibabalik niya ito nang may kasamang interes. Salamat po, senyora. Mahinang tugon ni Yumi. Ang boses ay sadyang ginawang paos at mahina. Aalis na po ako. Sa kabilang dulo ng sala, naroon si Sandy, nakasandal sa pader habang pinagmamasdan ang kanyang kuko. Mabuti naman at natauhan ka na, Yumi. Huwag ka nang babalik dito, ha? Baka sa susunod, sa bilibid ka na talaga ituloy ni Leo. Isang huling tingin ang ibinigay ni Yumi sa mansyon bago siya tuluyang lumabas ng gate. Pagtalikod niya, wala nang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa kanto ng kalsada, isang itim at luhuryosong sasakyan ang naghihintay. Pagpasok niya sa loob, naroon si Dr. Joaquin bihis na bihis at may dalang mga shopping bag mula sa mga kilalang brands sa Paris. Handa ka na ba? Tanong ni Joaquin. Ang boses ay puno ng suporta. Handa na ako, Joaquin, sagot ni Yumi. Ang boses niya ay wala na sa dating himig ng isang alila. Matigas ito, buo, at puno ng awtoridad. Ilibing na natin ang Yumi na kilala nila. Dinala ni Joaquin si Yumi sa isang pribadong suite sa Grand Hotel. Sa loob ng 5 oras, ang suite ay naging isang sining ng pagbabago. Isang grupo ng mga eksperto sa buhok at makeup ang maingat na kumilos sa ilalim ng utos ni Joaquin. Ang mahabang buhok ni Yumi na laging nakapusod ay hinayaan nilang bumagsak sa kanyang balikat, makintab at tila sutla. Ang kanyang balat na bahagyang namutla dahil sa pagod ay binigyan ng bagong buhay ng mga mamahaling cream at kolorete. Nang matapos ang lahat, tumayo si Yumi sa harap ng dambuhalang salamin. Ang babaeng nakaharap sa kanya ay hindi na ang Yumi na namamasada sa jeep o ang Yumi na naglalaba ng maruruming damit ng mga De Vega. Ang nakatitig sa kanya
ay isang reyna na nakasuot ng isang esmeraldang gown na gawa sa mamahaling satin. Ang kulay nito ay nagpatingkad sa kanyang kutis at ang bawat tahi ay tila yumayakap sa kanyang bagong nahanap na kumpiyansa. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas na brilyante, ang huling regalo ng kanyang ina na itinago ni Mang Isko sa loob ng maraming taon. Pumasok si Joaquin sa kwarto at natigilan sa pintuan. Hindi siya makapagsalita habang pinagmamasdan ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay mula sa maningning na buhok ni Yumi hanggang sa kanyang mga mata na ngayon ay puno ng apoy. "Yumi!" Bulong ni Joaquin. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. "Kahit anong suot mo, maganda ka. Pero ngayon, nakikita ko na ang tunay na kinang mo." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Yumi. "Salamat, Joaquin. Salamat sa paniniwala sa akin noong wala pa akong kahit ano." "Laging andito ako, Yumi," tugon ng doktor. Inayos nito ang buhok na humaharang sa mukha ni Yumi. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho at tila narinig nila ang tibok ng puso ng isa't isa sa gitna ng katahimikan ng kwarto. Ngunit alam ni Yumi, hindi pa ito ang oras para sa pag-ibig. Ngayon ang oras para sa katarungan. Samantala, sa ballroom ng Grand Hotel, ang pamilya De Vega ay tila mga hari at reyna ng gabi. Nakasuot ng mamahaling tuxedo si Leo, panay ang pakikipagkamay sa mga negosyante at politiko. Sa tabi niya, si Sandy ay akala mo ay isang prinsesa sa kanyang kumikinang na gown. Panay ang pagyayabang tungkol sa nalalapit nilang kasal ni Leo matapos ang iskandalo kay Yumi. "Sa wakas, Mama," bulong ni Leo kay Doña Corazon habang humihigop ng champagne. "Pagkatapos ng gabing ito, hindi na tayo kailanman maghihirap. Ang Alcaraz Veritas ang maglulubog sa atin sa ginto." "Siguraduhin mo lang na maayos ang lahat, Leo," tugon ng matanda habang patingin-tingin sa paligid. "Nasaan na ba ang chairman na yan? Kanina pa tayo rito." Eksaktong 8:00 ng gabi. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Tanging ang mga spotlight sa gitna ng entablado ang natira. Ang musika ay naging formal at marangal. Ang lahat ng bisita ay natahimik. Ang kaba at pananabik ay naramdaman sa buong silid. Isang matandang lalaki na nakaupo sa isang eleganteng wheelchair ang itinulak palabas sa gitna ng entablado. Kahit nakaupo, ang kanyang presensya ay tila isang bundok na hindi matitinag. Si Mang Isko, o mas kilala ngayon bilang Don Isidro Alcaraz. Napasinghap si Doña Corazon. "Leo, tingnan mo. Bakit parang pamilyar ang chairman?" Hindi makasagot si Leo. Ang kanyang baso ng wine ay muntik nang mahulog sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa lalaking ilang araw lang ang nakalipas ay pinabayaan nilang mamatay sa sahig ng simbahan. Ngunit hindi doon nagtapos ang gulat nila. Lumapit ang Master of Ceremonies sa mikropono. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. "Ladies and gentlemen, it is my distinct honor to introduce the heart and soul of Alcaraz Veritas Holdings, the sole heiress and the woman who will lead us to the future. Let us all welcome Miss Mayumi Alcaraz." Bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom. Pumasok si Yumi. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila tunog ng hatol na hatol para sa mga De Vega. Ang liwanag ng mga chandelier ay tumama sa kanyang esmeraldang gown, nagpakinang sa kanyang mga brilyante at naglantad sa kanyang mukha na ngayon ay wala ng maskara ng pagiging alila. Naglakad siya ng tuwid patungo sa entablado, dumaan sa harap ni Leo, Sandy at Doña Corazon na tila mga estatwang bato sa gitna ng karamihan. Nang makarating siya sa harap ng kanyang ama, hinalikan niya ito sa noo. Bago humarap sa lahat ng bisita, tumingin siya ng diretso sa direksyon ng mga De Vega. Isang maliit, malamig at matagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Good evening, everyone," simula ni Yumi. Ang boses niya ay malinaw at nakakapangilabot sa ganda.
I am Mayumi Alcaraz, and tonight, we are going to talk about the truth. Ang mukha ni Sandy ay nawalan ng kulay, habang si Leo ay napahawak sa mesa upang hindi mabuwal. Ang gabi na inaakala nilang simula ng kanilang tagumpay ay naging simula pala ng kanilang pinakamadilim na bangungot. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat panauhin. Walang sino man ang nangahas na huminga ng malakas habang nakatayo sa gitna ng entablado si Mayumi Alcaraz. Ang kanyang tindig ay tila isang matayog na tore na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, ang kanyang esmeraldang gown ay naglalabas ng kakaibang kinang, tila sumasalamin sa apoy ng katarungan sa kanyang mga mata. Sa ibaba ng entablado, ang pamilya De Vega ay tila mga estatwang gawa sa yelo na unti-unting natutunaw sa ilalim ng init ng kahihiyan. Ang baso ng mamahaling wine sa kamay ni Leo ay dahan-dahang dulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Ang pulang likido ay tumalsik sa kanyang sapatos, tila isang mantsa na hindi na kailanman mabubura. Mayumi? Nautal na sambit ni Leo. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Impossible. Anong ibig sabihin nito? Hindi siya sinagot ni Yumi. Sa halip, ang matandang lalaki sa wheelchair, si Don Isidro, ang humawak sa mikropono. Ang kanyang boses, bagamat mahina dahil sa katatapos na karamdaman, ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad sa buong silid. Ang tsuper na tinawag ninyong patay gutom. Simula ni Don Isidro, ang boses ay puno ng pait. Ang lalaking ipinahiya ninyo sa simbahan at pinabayaan ninyong mamatay sa sahig ay ang lalaking hinihilingan ninyo ng puhunan para maisalba ang inyong bumabagsak na kumpanya. Ako si Isidro Alcaraz at ang babaeng itinuring ninyong alila, ang babaeng pinagbintangan ninyong magnanakaw, ay ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng aking pinaghirapan. Isang sabay-sabay na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay walang tigil sa pag-flash, kinukuhanan ang bawat sandali ng pagbagsak ng mga De Vega. Biglang tumayo si Doña Corazon, ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ito ay isang paninirang puri, isang palabas. Leo, huwag kang makinig sa kanila. Hindi sila ang mga Alcaraz, mga impostor sila. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, itinaas ni Yumi ang kanyang kamay. Sa isang senyas niya, ang dambuhalang LED screen sa likod ng entablado ay nagbago. Hindi na ito nagpapakita ng logo ng Alcaraz Veritas. Sa halip, lumabas ang mga dokumentong nakuha ni Yumi mula sa laptop ni Leo. Ang mga offshore accounts, ang mga peking invoices, at ang mga bribery logs. Lahat ay nakapaskil para makita ng buong mundo. Isang malinaw na listahan ng mga krimen ni Leo De Vega at ng kanyang pakikipagsabuatan kay Cassandra Rosales upang magnakaw mula sa sarili nilang kumpanya at ibintang ito sa isang inosenteng babae. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagtatago ng matagal, senyora. Malamig na wika ni Yumi. Akala ninyo ay kontrolado ninyo ang lahat dahil mayaman kayo. Akala ninyo ay maaari ninyong tapakan ang dangal ng isang tao dahil lamang sa suot niyang uniforme. Ngunit ngayong gabi, ang inyong kasakiman ang mismong humukay sa inyong libiningan. Si Sandy, na kanina pa pilit na nagtatago sa likod ng mga bisita, ay sinubukang tumakas patungo sa exit. Ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, 4 na armadong gwardiya ang humarang sa kanya. Kasunod nito ay ang pagpasok ng mga lalaking nakabarong at may bitbit na mga warrant of arrest, ang economic police. Cassandra Rosales at Leandro De Vega, kayo ay inuutos na sumama sa amin para sa kasong plunder at qualified theft. Anunsyo ng opisyal. Hindi. Ma, tulungan mo ako. Sandy,
Sabihin mo sa kanila na hindi totoo yan. Sigaw ni Leo habang pilit siyang pinoposasan. Ang kanyang dating pagkamaginoo ay naglaho, napalitan ng isang desperadong bata na humihingi ng saklolo. Si Sandy naman ay napaupo sa sahig, umiiyak at nagsisigaw. Hindi lang ako. Si Leo ang may ideya nito. Siya ang nag-utos sa akin. Doña Corazon, alam niyo ang lahat. Huwag niyo akong ilaglag. Tumingin si Yumi kay Leo na ngayon ay kinakaladkad na palayo. Nilapitan niya ang lalaki at tinitigan ito ng diretso sa mata. Isang titig na walang halong galit, kundi purong habag. Leo, mahinang sabi ni Yumi, ang pera ay maaaring makabili ng tuxedo na suot mo ngayon. Maaari itong makabili ng hotel na kinatatayuan natin. Pero hinding-hindi nito mabibili ang karakter at dignidad na matagal mo nang ipinagpalit sa kasikatan. Napayuko si Leo, hindi makatingin sa babaeng dating binaliwala niya. Habang hinihila ang dalawa palabas, si Doña Corazon ay naiwang mag-isa sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ay isa-isang lumalayo sa kanya. Tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng isang oras. Ngunit ang galit ni Doña Corazon ay umabot na sa sukdulan. Ang kanyang mga mata ay nanlisik habang nakatingin kay Yumi na ngayon ay niyayakap ang kanyang ama. Sa isip ng matanda, si Yumi ang sumira sa lahat. Si Yumi ang kumuha sa kanyang anak. Si Yumi ang pumatay sa kanyang karangalan. Biglang kinuha ni Doña Corazon ang isang matalim na kutsilyo mula sa mesa ng mga pagkain. Ang kutsilyong ginagamit sa pagputol ng malaking cake. Sa bilis na hindi inaasahan sa kanyang edad, sumigaw siya at sumugod patungo kay Yumi. Mamatay ka! Hayop ka! Sinira mo ang buhay namin! Sigaw ng matanda. Yumi, ilag! Sigaw ni Don Isidro. Hindi nakagalaw si Yumi sa gulat. Nakita niya ang kislap ng bakal na papalapit sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man tumama ang talim, isang bulto ng tao ang humarang sa harap niya. Isang mahinang tunog ng pagtagos ng bakal sa laman ang narinig. Joaquin, sigaw ni Yumi. Nayakap ni Joaquin si Yumi habang ang kutsilyo ni Doña Corazon ay bumaon sa kanyang braso at bahagi ng kanyang balikat. Napadaing ang doktor sa sakit, ngunit hindi niya binitawan ang dalaga. Mabilis na rumesponde ang mga gwardiya at pinadapa sa sahig si Doña Corazon na patuloy pa rin sa pagmumura at pagsigaw. Joaquin, bakit mo ginawa yon? Umiiyak na tanong ni Yumi habang inaalalayan ng dugo ang doktor. Ang kanyang esmeraldang gown ay nabahira na ng pulang dugo ni Joaquin. Ngumiti ng tipid si Joaquin kahit namumutla na sa sakit. Sabi ko sa'yo, hinding-hindi kita hahayaang masaktan muli. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinakaladkad si Doña Corazon ng mga pulis, sumigaw ang matanda ng isang bagay na nagpahinto sa tibok ng puso ni Yumi. Akala mo ba tapos na, Mayumi? Akala mo ba nahanap mo na ang lahat? Tanungin mo ang tatay mo. Tanungin mo siya kung anong ginawa niya sa nanay mo 20 taon na ang nakalilipas. Napatitig si Yumi sa kanyang ama. Nakita niya ang biglaang takot at pagsisisi sa mga mata ni Don Isidro. Isang lihim na mas malalim pa sa yaman, mas masakit pa sa pagtataksil ni Leo, ang tila nagbabadyang muling mabuksan bridge. Ang puting tela ng benda sa braso ni Joaquin ay unti-unting nabahira ng pula. Isang paalala ng sakripisyong ginawa nito para sa isang babaeng akala ng lahat ay wala ng halaga. Sa loob ng pribadong silid sa ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng mga kagamitang medikal at ang malalim na paghinga ni Joaquin habang mahimbing na natutulog. Nakaupo si Yumi sa gilid ng kama. Ang kanyang esmeraldang gown ay pinalitan na ng simpleng damit, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling suot ang bigat ng mga pangyayari kagabi. Hinawakan niya ang kamay ni Joaquin, ang kamay na humarang sa talim, ang kamay na nagligtas sa kanyang buhay. Bakit mo ba ginagawa ito, Joaquin? Bulong ni Yumi sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pasasalamat. Hindi ako sanay na may nagtatanggol sa akin
nang walang hinihinging kapalit. Nagising si Joaquin sa mahinang boses ni Yumi. Dahan-dahan itong idinilat ang kanyang mga mata at binigyan ng dalaga ng isang nanghihinang ng ngiti. Dahil ang mga taong tulad mo, Yumi, hindi dapat hinahayaang masaktan. Mahinang sagot ni Joaquin. Ang mga sugat sa balat, madaling maghilom. Pero ang sugat sa puso, kailangan ng taong mananatili sa tabi mo para maghilom yan. Napaiyak si Yumi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya kailangang maging matatag ng mag-isa. Ngunit sa likod ng ligayang ito, nananatiling nakatusok sa kanyang isipan ang huling sigaw ni Doña Corazon, ang tungkol sa kanyang ina. Kinaumagahan, matapos masigurong nasa maayos na lagay na si Joaquin, nagpasya si Yumi na puntahan ang ama sa kabilang kwarto. Nadatnan niya si Don Isidro na nakatingin sa labas ng bintana, tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Itay, tawag ni Yumi. Kailangan nating mag-usap. Anong ibig sabihin ni Doña Corazon? Buhay ba ang nanay? Humarap si Don Isidro sa anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Hindi siya patay nung umalis tayo, Yumi. Pinalaya siya ni Corazon. Ginamit nila ang isang malaking utang ng pamilya natin noon para itaboy ang nanay mo. Pinagbantaan nila ang buhay mo kung hindi siya lalayo. Kaya pinili niyang maglaho para sa kaligtasan mo. Ang katotohanan ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos kay Yumi. Ang galit niya sa mga De Vega ay mas lalong nag-alab. Ngunit kasabay nito ay ang pag-unawa sa sakripisyo ng kanyang ina. Nasaan siya ngayon, Itay? Nasa isang tahimik na probinsya sa Iloilo. Naghihintay, natatakot na baka hindi mo siya mapatawad. Huminga ng malalim si Yumi. Alam niyang ito na ang huling yugto ng kanyang paghilom, pero bago ang lahat, kailangan niyang tapusin ang lahat ng ugnayan sa taong sumira sa kanyang tiwala. Dinala ni Yumi ang kanyang sarili sa piitan kung saan nakakulong si Leo De Vega. Sa likod ng mga rehas, ang dating makisig at mayabang na si Leo ay tila isang basang sisiw. Gusot-gusot ang kanyang damit, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagnanasa sa kalayaan. Pagkakita niya kay Yumi, agad siyang lumapit sa rehas at nagmakaawa. Yumi! Yumi! Ilabas mo ako rito. Alam kong mahal mo pa ako. Pinilit lang ako ni Mama. Sinabihan niya akong kailangan nating gawin ito para sa kumpanya. Si Sandy. Si Sandy ang nanggulo sa atin. Sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tinitigan siya ni Yumi nang walang kurap. Wala na siyang maramdamang galit. Tanging awa na lamang para sa isang lalaking hindi kayang panindigan ang sariling mga pagkakamali. Leo, simula ni Yumi. Ang boses niya ay kalmado ngunit matigas. Hindi ka biktima rito. Ikaw ang gumawa ng sarili mong kulungan. Binigay ko sa iyo ang lahat ng katapatan ko, pero mas pinili mo ang ginto kaysa sa puso ko. Yumi, please. Magpapakasal tayo. Itutuloy natin ang lahat. Gagawin kitang pinakamasayang babae. Patuloy na pagsisinungaling ni Leo, ngumiti si Yumi, isang nangiting puno ng paglaya. Hindi ko kailangan ng kasal na galing sa isang magnanakaw ng dangal. Ang huling sayaw natin ay tapos na, Leo. Noong iniwan mo ako sa altar, doon pa lang ay wala ka nang babalikan. Tumalikod si Yumi at naglakad palayo habang naririnig ang pagsigaw at paghagulgol ni Leo sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang ni Yumi ay tila pagtanggal ng mga kadenang matagal nang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Bumalik siya sa ospital, hindi sa kwarto ng kanyang ama, kundi sa tabi ni Joaquin. Nadatnan niyang gising na ang doktor at nagbabasa ng libro. Pagkakita sa kanya, ibinaba nito ang libro at inilahad ang kanyang kamay. Tapos na ba? Tanong ni Joaquin. Tapos na, sagot ni Yumi, habang inilalagay ang kanyang kamay sa palad ni Joaquin. Malaya na ako. Ngayon, wika ni Joaquin
habang dahan-dahang hinihila si Yumi palapit sa kanya. Panahon na para isipin mo naman ang sarili mo, ang saya mo, ang bukas mo. Inihilig ni Yumi ang kanyang ulo sa balikat ni Joaquin. Nararamdaman ang init at kaligtasan na matagal niyang hinanap. Ang bango ng gamot sa paligid ay hindi na masangsang, kundi naging amoy ng isang bagong simula. Ang huling sayaw ng kanyang pait ay natapos na, at ang unang hakbang ng kanyang bagong buhay ay nagsisimula na. Isang hakbang na puno ng pag-asa, pagpapatawad, at isang pag-ibig na hindi na kailangang itago sa ilalim ng anumang maskara. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila mga dahon na tinangay ng hanging amihan patungo sa isang bagong dalampasigan. Ang langit sa hapon na yon sa Iloilo ay nagpinta ng kulay kahel at lila. Isang maringal na pagtatapos sa isang mahabang araw. Ang simoy ng dagat ay may dalang alat at bango ng kalayaan, malayo sa nakakasakal na usok ng Maynila at sa malamig na pader ng mansyon ng mga De Vega. Sa harap ng isang payak ngunit magandang bahay na bato na nakaharap sa dagat, nakatayo si Mayumi Alcaraz. Hindi na siya ang babaeng nakayuko ang ulo sa harap ng mga mapang-api. Suot niya ang isang puting bestida na gawa sa hinabing pinya, simple, elegante, at sumasalamin sa kanyang tunay na pagkatao. Yumi, handa na ang lahat sa labas. Tawag ng isang malambing na boses mula sa kanyang likuran. Humarap si Yumi at nakita ang kanyang ina, si Nanay Elena. Ang mukha nito ay may mga guhit na ng katandaan at pighati mula sa nakaraan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa saya. Matapos ang 20 taon ng pagkakalayo, ang yakap ng ina ang naging huling piraso ng puzzle na bumuo sa pagkatao ni Yumi. Salamat, Nay! Tugon ni Yumi habang hinahawakan ang kamay ng ina. Salamat dahil hinintay niyo ako. Sa labas, ang hardin ay puno ng mga kaibigan at mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Wala doon ang mga negosyanteng plastik o mga politikong naghahanap ng pabor. Naroon ang mga kasamahang trooper ni Mang Isko, ang mga batang tinutulungan ng Alcaraz Veritas Foundation, at ang mga taong nakasama ni Yumi sa hirap at ginhawa. Nakaupo sa gitna ng mga panauhin si Don Isidro, si Mang Isko, na nakasuot ng kanyang pinakamagandang barong. Kahit hindi na siya namamasada, pinanatili niya ang kanyang pagiging mapagpakumbaba. Sa tabi niya ay nakaparada ang kanyang lumang jeepney na ngayon ay nagniningning sa bagong pintura at pinalamutian ng mga sariwang bulaklak. Ito ang nagsilbing bridal car ni Yumi. Itay, bulong ni Yumi habang lumalapit sa ama para magmano. Ang ganda mo, anak, sagot ni Mang Isko. Ang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Ngayon, malaya ka na talagang lumipad. Sa dulo ng altar na gawa sa mga sanga ng puno at puting tela, nakatayo si Joaquin. Ang kanyang nangiti ay tila liwanag ng bukang liwayway, panatag, ligtas, at puno ng pangako. Hindi na siya ang doktor na gumagamot lamang ng mga sugat sa katawan. Siya na ang katuwang ni Yumi sa pagbuo ng isang mundong puno ng malasakit. Habang naglalakad si Yumi patungo kay Joaquin, sumagi sa kanyang alaala ang mga De Vega. Nabalitaan niyang si Leo at Sandy ay kasalukuyang naghihirap. Gihirap sa loob ng kulungan, habang si Doña Corazon ay naiwang mag-isa sa isang maliit na apartment, baon sa utang at nilayasan ng lahat ng kanyang tinuring na kaibigan. Ngunit sa puso ni Yumi, wala na ang poot. Pinatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Nang maglapat ang mga kamay ni Yumi at Joaquin sa harap ng altar, tila huminto ang mundo. Walang magarbong deklarasyon ng yaman, tanging mga simpleng pangako ng katapatan. Hindi ko maipapangako na hindi nauulan, Yumi. Bulong ni Joaquin habang isinusuot ang singsing sa daliri ng dalaga. Pero ipinapangako ko na sa bawat patak ng ulan, may payong na magpoprotekta sa'yo at may kamay na hahawak sa'yo hanggang sa lumabas ang pilangi. Hinalikan ni Joaquin ang noo ni Yumi,
Isang halik na puno ng respeto at wagas na pag-ibig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yumi ang tunay na kahulugan ng kayaman. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto sa loob ng vault o sa taas ng mga gusaling pag-aari mo. Hindi ito matatagpuan sa mga titulong nakadikit sa iyong pangalan. Ang tunay na kayamanan ay ang mga bisig ng magulang na handang tumanggap sa iyo kahit gaano ka pa nadumihan ng mundo. Ito ay ang katapatan ng isang kaibigan na hindi ka iiwan sa gitna ng bagyo. Ito ay ang pag-ibig na pipiliin ka araw-araw sa kabila ng iyong mga peklat at pagkakamali. At higit sa lahat, ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang tumingin sa salamin ng may dangal. Bitbit ang isang pusong marunong magpatawad at kaluluwang malaya na mula sa tanikala ng kahapon. Habang lumulubog ang araw sa abot-tanaw ng Iloilo, sumakay sina Yumi at Joaquin sa pinalamutiang jeepney ni Mang Isko. Ang tunog ng makina ay tila isang awit ng pagdiriwang habang tinatahak nila ang kalsadang puno ng pag-asa. Doon, sa gitna ng tawanan at pagmamahalan, natagpuan ni Mayumi Alcaraz ang kanyang diamante. Isang diamanteng hindi nababasag, hindi nananakaw, at mananatiling nagniningning hanggang sa dulo ng walang hanggan.